15 verse 22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Diyan natin kinuha ang ating title, To obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Joshua 1:8 ang sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Sa English, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tayo lahat ay manalangin. Sa umpisa pa lang ng gawain naman, kami busog na busog na. Sa panalangin pa lang, kami napagpala. Sa mga awitin, pagpupuri, kay sarap mong purihin. Ligaya ng aming puso, Ama. Ang ikaw ay aming purihin. Panginoong Jesus, Banal na Espiritu. At ngayon, lalo pa, ang pagkikinig sa iyong mga salita. Ang mga salita mo ay nasulat sa aming ikatututo, sa aming ikatutuwid, upang sa pamamagitan ng pakikinig, lumalaki, nagiging matatag ang aming pananampalataya, at lumalaki ang aming pagmamahal sa iyo. Sa pag-aaral naman ng salitang ito ngayon, kaunawaan sa bayan mo, katalinuhan sa lingkod mo, karangalan sa iyo, Father God. Sa iyo pong pangalan, Panginoong Jesus, at sa iyong Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan natin. Obedience is better than sacrifice. Nakuha doon sa ating binasa sa verse 22. Ano ba itong sinalitang ito ni Prophet Samuel kay Saul? Marami kasi sa mga tao, lalo na sa mga hindi born again, na akala nila sa pamamagitan ng mabuting gawa ay pumapasok ang kaligtasan. It is not by good works that we are saved, but by the grace of our Lord. Amen? Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Or, maaring sa iba naman na Kristiyano ay para, kumbaga, para mapagtakpan ang kanilang hindi pagsunod sa mga utos ni Father God, ni Lord Jesus. Ang kanilang ginagawang pag-justify ay ang mga gawa, mga pagsasakripisyo. Halimbawa sa mga paglilinis, pagkakaloob, o kaya sa mga gawang iniisip nila na yun ang mabuti, kagaya ni Haring Saul na babasahin natin mamaya. But hindi ganoon. Ang pag-aaralan natin ngayon para matutunan natin, mga kabataan, tayo, o may ang mga senior, na sa ating puso lagi nating unahin na ang pagsunod ang siyang maigi. Tinitignan, mas nalulugod si Father God ang pusong mapagsunod. Tayo sa mga magulang, same with us sa ating mga anak. Nalulugod tayo kapag ang ating anak ay masunurin. Amen. Lahat ng ating sinasabi, ina-advise, tinuturo, ay kanyang buong kagalakang sinusunod. And we find favor sa mga anak natin yan. Pero kung ang ating anak ay matigas ang ulo, kahit anong sabihin mo, turo mo, sabihin mong gawin niya, pinipilit niya ang kanyang gusto, minsan ay nawawalan tayo ng pagtsatsaga, or minsan bahala ka na. Kaya hahayaan mo na lang siya dahil parang nagsawa ka na. Kung halimbawa, sabihin na natin matalino man siya sa paaralan, matataasan niya ang kanyang mga grades, masipag siya sa bahay, sana, tumutulong,
Pero pagdating sa pagsunod, hindi siya sumusunod sa iyo, suwail siya, matigas ang ulo, lalo na kung ang magulang ay Kristiyano, at hindi pa rin sumusunod. Yan ay walang kabuluhan yung mga pagpapakita mo na pagtulong sa bahay o matataas ang grade. Dahil mas naliligayahan ang magulang kapag ang kanyang mga anak ay masunurin. Kapag tinuturuan mo, ina-advise mo, at nakikita mo na taimtim siyang nakikinig at sasabihin, salamat sa advice. Salamat sa iyong mga turo. Dahil dyan, ako ay nagmamature, ako ay ang dami kong natututunan at nahuhubog ang aking ugali, ang aking personality. Si Father God, ang tinitingnan niya sa ating mga kapatid, tayo ba'y masunurin? Are we obedient sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga palatuntunan? Dahil marami pa rin, although sinasabi natin na we are in the perfect church. Kasi kung i-compare natin sa ibang churches, malayo na tayo. Malayo na ang ating kalalagayang espiritual, pananampalataya, ang mga turo, ang mga aral. Masyadong malayo at iba. And yet, still there are some na hindi obedient. Ang sarap ng mga turo, ng mga aral. Amen? Ang gaganda ng mga aral. Tunay na kapag naaaral ang mga salita ng dakilang Diyos sa dakong ito, minsan nga, yung iba sa inyo, abang nakikinig, talagang tuloy-tuloy ang luha. Kasi nga, tears of joy yan. Kaligayahan. At nagpa-flashback sa atin na tayo'y napakapala dahil pinili at tinawag tayo. Kay sarap na tayo'y nabibilang sa bayan ng Diyos. Amen. Ang sarap pakinggan na bayan ng Diyos. And we are one. Tayo'y kabilang sa bayan ng Diyos. Kasi makikita natin na kapag tayo naging masunurin kay Father God, kay Lord Jesus, tunay na dakila siyang magmahal. Amen? Tunay na tayo ang makikinabang, tayo ang maliligayahan. Si Haring Saul, sa chapter 15, kung inyong bubuksan, nyo lang, pero inyong isulat at yan ay inyong basahin sa bahay. Si Saul ay pinili ni Father God sa pamamagitan ni Prophet Samuel. Pinatong ang kamay ni Prophet Samuel, utos ni Father God, na i-anoint niya si Saul bilang maging hari ng Israel. At sa ibang verses, utos ni Father God na lulusubin ni Saul kasama ang bayan ang mga Amalekites. Dahil ang mga Amalekites, nung umalis ang mga Israelites sa Ehipto, sila ay humarang sa kanilang mga daan. Kaya ang sabi ni Father God, hindi ko nakalimutan ang ginawang pagharang ng mga Amalekites sa aking bayan. Kung mag-a-analyze kayo mga kapatid, tayo na tunay na bayan ng Diyos, lumalakad sa kanyang kahatulan, lahat ng gumagawa sa atin ng masama, ipaghihiganti tayo ni Father God. Hindi niya yun nakakalimutan. Kasi nakasulat, kung titignan ninyo, dito sa verse 2, God remembered, naalala niya ang mga gumawang masama sa kanyang bayan, ang mga Amalekites. Kaya ang sabi ni Father God kay Saul na lulusubin mo at pagpapatayin ang lahat ng Amalekites. Lahat sila, mga kabataan, mga sanggol, lahat, walang hindi, in-exempt si Father God. Lahat patayin mo, lahat ng kanilang mga tupa, mga baka, lahat ng mga alagang hayop, meaning everything, all of the possessions and all of the Amalekites. Tingnan nyo, ganyang maghiganti si Father God. Kaya, sa pananatili nating banal at sakdal, sa pananatili nating obedient sa kanyang mga salita, at kung meron mang nagsasabi ng lilibak
At worse, gumagawa ng masama sa atin, relax. Huwag tayong mabahala, huwag tayong malungkot, sapagkat ipaghihiganti tayo ni Father God. Hindi niya yun nakakalimutan. Maaari ngayon, sinasabi mo na, bakit lalo pa siyang guminhawa? Bakit ang ganda niyang kalalagayan? Wait and see. Maghintay ka lang. Because our Father God will revenge for us. Ang maghihiganti. Amen? Ganyan si Father God kasi ginawa niya sa kanyang bayan Israel at ngayon tayo na kanyang bayan. At habang naghanda na si Saul, kinausap, tinipon ng bayan at in-instruct sila kung ano ang gagawin, may inutusan siyang isang grupo ng mga tao. Ano kasing mga taong ito? Yung mga Kenites or sa Tagalog, Sireo. Ang sabi ni Saul sa kanila, umalis na kayo ngayon dahil lulusubin namin ang mga Amalekites at walang matitira. Kayo'y umalis na ngayon para hindi kayo madamay. Bakit? Ngayon naman, bakit sinabi ito ni Saul sa mga Kenites? Dahil nung umalis ang mga Israelites sa Egypt, ito namang Kenites ay gumawa ng mabuti sa kanila. Tinulungan sila sa kanilang pagtakas. Ginawan sila ng mabuti. Itong mga Kenites. Kaya ang sabi ni Saul, dahil ginawa niyo ng mabuti ang bayan ng Diyos, ngayon ililigtas kayo ng dakilang Diyos sa kapahamakan. So kung kanina ay paghihiganti tayo ni Father God sa mga gumagawa sa atin ng masama, this time, yung mga gumagawa naman sa atin ng mabuti, nagpapala sa atin, ay gagantihan ni Father God ng mabuti. Ililigtas sila sa kapahamakan. Dahil sa ginawa nilang mabuti sa atin, nadamay sila sa pagpapala this time ni Father God. Yan ang iniutos niya kay Saul. Kaya hindi nadamay sa pagkapahamak itong mga Kenites. Dahil minsan, ginawa nila ng mabuti ang bayan ng Diyos. So nangyari, nakipaglaban na si Saul, ang bayan ng Diyos, sa mga Amalekites. At nang makita ang utos ni Father God kay Saul, patayin lahat, huwag magtitira. So ang ginawa ni Saul, pinatay yung mga nakita niyang mga payat, hindi magagandang mga hayop, pinatay. Pero napansin nila yung ang lalaki ng baka. Siguro mga wagyu ang laman nun, no? Mga imported na beef. Tinabi nila at hindi pinatay. Ang mga matataba at magagandang mga tupa, lahat itinabi. Maging ang hari na si Agag, hindi niya pinatay. Sa kanyang, ano yon? Paglabag sa utos ng dakilang Diyos. Sayang kasi kaka-anoint niya. Ang maganda doon ay ang pumili at nag-anoint sa kanya ay walang iba kundi ang dakilang Diyos. Amen? Tayo, ang pumili sa atin ay walang iba, ay ang dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Kailangan, mga kapatid, lagi na kapag nagmumuni-muni ba tayo, ay isa sa ating iniisip na isa sa ituturing natin tayo ay napakapala dahil tayo ay pinili ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The God who created the heavens and the earth, the Almighty God, the God of possibilities. Kaya sarap isipin nun na ang pumili sa atin ay ang makapangyarihang Diyos. Ngayon sa buhay ni Saul, matuto tayo. Utos ni Father God, patayin lahat. Pero nanghinayang siya. Hindi nila pinatay yung mga alam nilang mapapakinabangan. Maging ang hari na dapat sana una nilang pinatay. Basahin natin ngayon ang verse 9. Pakitaas. Verse 9. Ang sabi sa verse 9, ngunit pinanghinayangan ni Saul ng bayan si Agag
at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero at lahat ng mabuti, at iyong mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hamak at walang kabulungan ay kanilang lubos na nilipol. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi, "Ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit, at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. At si Samuel ay bumangong maaga upang salubungin si Saul sa kinaumagahan. At nasaysay kay Samuel na sinasabi, si Saul ay naparoon sa Carmel at narito, ipinagtayo niya siya ng isang monumento at siya'y lumilibot at nagpatuloy at lumusong sa Gilgal. At naparoon si Samuel kay Saul at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Aking tinupad ang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig at ng ungan ng mga baka na aking naririnig? At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Amalesita, sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos. At ang natira ay aming lubos na nilipol. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka, at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo. At sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay. At sinabi, ikaw ay yumaon, at iyong lubos na lipulin ng mga makasalanang Amalesita, at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kung ikaw ay dumalungong sa pananamsam, at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. At ako'y yumaon sa daan na pinagsubuan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari ng Amalek. At aking lubos na nilipol ang mga Amalesita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka na pinakamabuti sa mga itinalagang bagay, upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa sa mga taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhulat, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tera. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay Kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala, sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon ay isinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ka uli na kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. At nang pumihit, at sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo, sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, at itinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. At nang pumihit si Samuel upang yumaon, siya'y pumigil sa laylayan ng kanyang balabal at nahapak. At sinabi ni Samuel sa kanya,
Hinapak sa iyo ngayon ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito at ibinigay sa iyong kapwa na maigi kaysa sa iyo. Verse 35. At si Samuel ay hindi na bumalik na napikitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, sapagkat tinanisan ni Samuel si Saul at ang Panginoon ay nagdamdam ng kanyang nagawang hari si Saul sa Israel. Nagdamdam, nagsisi si Father God, bakit niya piniling hari si Israel. Naalis si Saul sa pagkahari because of disobedience. Kaya napakahalaga ang maging masunurin sa mga kautusan sa kahatulan ni Father God, ni Lord Jesus. Ayaw natin na magsisi si Father God na pinili niya tayo. Amen. Ayaw natin sasabihin ni Father God, bakit ko siya pinili at ibinilang sa aking bayan. Ayaw natin magsisi si Father God na nanghihinayang siya sa pagkatawag sa atin. Ayaw natin. Bakit? Kapag yun ay ang nangyari, tayo ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Amen? Kahit nagsisi Saul sa huli, hinapak pa yung laylayan ng damit ni Prophet Samuel. Pero wala na. Nauna na kasi ang pag-disobey. Kaya kailangan bawat hakbang natin, bawat plano, bawat salita, bawat gagawin, pakaisipin muna. Huwag nating hahayaang tayo'y sumuway sa utos ni Father God, ni Lord Jesus. Dahil kapag nagawa na natin ang pagsuway, kahit anong gawing sisi, wala na. At napakasakit kapag umiwalay na ang paningin ni Father God sa atin. Masakit. Ngayon pa lang isipin na ninyo para wag mangyari in the future. Ilagay na ninyo ang inyong sitwasyon na kayo ay iniwan na ni Father God. Na kahit anong panalangin mo, kahit anong daing mo, masakit na daing, na iyak, once you disobey Father God, wala na. Masakit. Inalis ang pagkahari kay Saul at ibinigay sa isang taong higit sa kanya. Iyon si Haring David, na siya namang naging masunurin sa mga utos ni Father God. Amen? Kaya itong nangyaring ito kay Saul ay maging lesson sa atin, mga kapatid. We are given opportunity. Lagi natin na sa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, tinawag na ang ating pangalan. Amen. Kung titignan ninyo ang kalalagayan ng bawat isa, malaman tayo may pagmalaki. Amen? Hindi tayo kilala. Kahit sa mismo na lang siyudad natin, hindi tayo kilala. Pero, tingnan ninyo na sa ating kalalagayan, ang tumawag sa atin ay ang dakilang Diyos. Ang makapangyarihang Diyos. Ang daming higit sa atin, pero tayo ang pinili. Kaya pakaingatan ng pagtawag na yan. At isa sa pag-iingat sa pagkatawag na yan, ay ang tayo'y maging masunurin sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga salita. Dahil ito ay isang paraan ng pagpapakita na minamahal natin ang ating Panginoon, ang ating dakilang Diyos. Amen? Sinabi ko kanina, tayo ang pinakakawawang tao sa buong mundo kapag iniwan na tayo ni Father God. Kapag inalis na niya ang kanyang paningin, ang kanyang pakinig sa atin. Kapag tayo'y naging masuwayin at hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. Bakit ko sinabing we are the worst person and we will be living in a miserable. Pag ginamit kasi ang salitang miserable, ibig sabihin, ikaw ay nasa kalalagayang punong-puno ng problema, kahirapan, kawalan, kabuluhan. Yan ang mga sitwasyon ng mga taong sumusuway sa utos ni Father God dahil hindi na ibabaling ni Father God ang kanyang paningin, ang kanyang pakinig sa mga masuwayin
sa mga hindi tumutupad o sumusunod sa Kanya. Ang dakilang Diyos, ating Ama, ang Panginoong Yesus, sa Kanya nanggagaling ang buhay. Amen? Ang kapayapaan. Ang ligaya na hindi natin ma-explain. Kaya nga, unspeakable joy. Ang pag-asa. Ang kayamanan. All the good things na kailangan natin. Ito ay galing sa dakilang Diyos. Kaya, kung mahihiwalay tayo sa pinanggagalingan ng lahat ng mga ito na kailangan natin, kaya nga tayo ay isang kawawang tao na namumuhay sa isang miserable buhay. Kaya ngayon, naririto tayo mga kapatid. Naririto tayo, bayan tayo ng Diyos. Kaya nga, pakaingatan ng pagkatawag na yan. Huwag tayong matigas ang ulo, huwag tayong susuway, huwag tayong maging disobedient. Para huwag mahiwalay sa paningin, sa pagmamahal, sa pagkalinga, sa pag-iingat ni Father God. Once nagalit si Father God, inalis ang kanyang pag-iingat sa atin. Malaya si Satanas na gagawa sa taong yun. Anytime, alam natin yung meron tayong mga kakilalo or nababalitaan na ang lusog-lusog, maya-maya parang masakit lang ganyan, nagpa-check up, meron na palang cancer, meron na palang tumor, meron ng sakit na ikamamatay. Or tumatawid lang ng daan, nabangga, patay. Or yung isa nga, nasa sariling bahay niya, nasa loob ng bahay, bigla nawala ng preno yung sasakyan, diretso sa kanya, patay. Wala kasing divine protection. Pero tayo sa araw-araw, maligaya tayo. Amen? Sa araw-araw, puno ng kapayapaan ng ating buhay. Amen? Hindi tayo nag-worry sa lahat. May pangangailangan, pero nagsusupply si Father God. Hindi lang yun eh. He sustains the desires of our heart. Kapag tayo'y masunurin, dakilang magmahal si Father God. Ikaw na anak, ikaw lang. Tayong mga magulang, kapag matigas ang ulo ng anak, kapag suwail, kapag problema mo siya, puro sakit ng ulong binibigay, hindi ba parang yung bahala ka na dyan? Ano mang mangyari sa'yo, bahala ka na. Kahit anong gawin kong pagtuturo, pag-advise, pinipilit mo ang sa'yo matigas sa ulo mo, bahala ka na. Kapag ganun bahala na, pagurin mo na. Kaya huwag nating hahayaan na mangyari sa atin yon. Ngayon, kailangan panatilihin natin. Ngayon, nagsasalita si Father God sa bawat isa sa atin. Nararamdaman natin ang kanyang pagmamahal. Maging si Lord Jesus, imagine kanina, na sa ating pagpupuri, naligayahan siya yung ating inawit. You deserve the praise. Worthy is the Lamb. Inawit natin ang buong puso na tunay nga marapat na purihin ang Panginoong Yesus. At sa kanyang kaligayahan muli, sinabi niya kay Father God, ingatan mo sila. Huwag mo silang pabayaan. Sila'y ating pinili. Sila ang ating bayan. Hindi ba kay sarap? Kaya nga kanina, after ng praising, lahat magayong mata. Dami, doon pa sa labas kanina, daming nagpupunas ng luha. Yan, nangatanggal pa yung kanilang, ano yung March? Eyelashes. Naalis yung dikit dahil sa luha. Kasi ang sarap. Ang sarap na habang tayo nagpupuri kasi, iniisip natin ang kabutihan ni Father God sa atin. Ang kabutihan ni Lord. Kaya, sayang. Kagaya ni Haring Saul, siguro talaga yung kanyang pag-iyak, pagsisisi, siguro naggumaong-gapang pa siya, naglupasan. Pero wala na. Tapos na. Sinuway na niya si Father God. Wala na. At naalis na sa kanya ang pagiging hari. At mula noon, hindi na siya sinubaybayan ni Father God. Masakit, mahirap ang mahiwalay kay Father God. Amen? Kaya nga, dito,
Yan, yung Ephesians 6:1-3, alam ninyo yan mga kabataan. Gusto ko lang siyang basahin, although alam na ninyo, para wag ninyo makalimutan na kailangan kayong maging masunurin. Huwag kayong matigas ang ulo mga kabataan. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Kung nakinig lang ako sa nanay ko, hindi nangyari sana sa akin ito. Kung nakinig lang ako sa kanilang aral, sa kanilang mga advice, sana hindi ganito ngayon ang aking kalalagayan. So bago mangyari yon, ngayon na kayo magsisi, mga kabataan. Amen? Ngayon na. Hoy, mag-amen kayo. Kabataan, amen? Ngayon na, para hindi na mangyari itong sinasabi ko na magsisisi kayo na sana nakinig ako sa nanay ko. Sana nakinig ako sa tatay ko. Lalo na ang inyong mga magulang ay mga born again Christian. Bakit kailangan ninyong sumunod sa inyong mga magulang? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. In-include ni Father God ang utos na ito sapagkat nga napakahalaga na kayong mga kabataan maging masunurin kayo, mahalin, igalang ang inyong mga magulang. Never na gagawin ninyong lalaban sa kanila. Never na magsasalita kayong laban sa nagbigay buhay sa inyo. Never na titignan ninyo na parang masama ng paglaban. Ang mga magulang nagbigay sa inyo ng kailangan nyo, ang nagpapaaral sa inyo, ang nagbibigay sa inyo ng magandang tirahan, magandang buhay. And up to now na meron ka ng pamilya, nandiyan pa rin sila na binibigyan kung ano ang may tutulong sa iyo. Never nagagawin mo. Sapagkat utos ni Father God na igalang, mahalin, sundin, respetuhin ang ating mga magulang because this is the first promise na mayroong reward, na very first commandment na may promise, na may reward. At binasa natin mga kabataan, gusto mong humaba ang buhay mo? Gusto mong yumaman paglaki mo? Mahalin mo yung mga magulang. Amen. Igalang mo yung mga magulang. Sundin mo ang kanilang advice. Kasi, hindi ka naman i-advise ng magulang na ikasasama mo eh. Hindi ka i-advise ng magulang mo na ikapapahamak mo. Bakit ka na-advise ng ganito? Kasi alam niyang mabuti para sa iyo. Kasi, nalampasan na niya yan. Yung stage ngayon na nariyan ka, tapos na siya dyan. Kaya lahat ng advice nila based from their own experiences. Kung nagkamali man sila doon, kaya nga ka tinuturuan para huwag mong maranasan yung pagkakamali na naranasan nila noon. And much more na sila ngayon ay mga Kristiyano. True born again Christian. Amen? Huwag matigas ang ulo, huwag ipilit. Lalo na, mga Kristiyano na kayo, mga born-again Christian na kayo, kailangan mangyari sa inyo itong utos na ito upang sa inyong paglaki, kayo'y giginhawa at hahaba ang inyong buhay. Amen? Itong pagsunod sa ating dakilang Diyos na ating Ama, nagbibigay pagpapala. Sige. Bakit kailangan ng pagsunod? Bakit kailangan sundin ang mga kautusan? Alam natin ang 10 Commandments. Alam natin yan. Amen? Huwag sasamba sa Diyos-Diyosan kasi yan ay kinasusuklaman ni Father God. Huwag babanggitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Igalang ang araw ng pagsamba. Kailangan ito'y pahalagahan. Huwag magsisinungaling. Huwag mag-iimbot ng hindi sa'yo. Huwag kang manira ng kapwa. Huwag kang papatay. Huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Yan ang mga kautusan. Ang kanyang mga palatuntunan, kasama dyan ang pagkakaloob ng ating mga ikapu,
ang pagkakaloob sa kanyang mga lingkod, ang pagkakaloob sa ministry. Yan ang kanyang mga palatuntunan. So sa Genesis 22, 1 to 18, tingnan ninyo ito, ang nangyari kay Abraham at kay Isaac. Alam natin ang kwento niyan. So uunahin muna natin ito, yung Genesis 22. Sa Genesis chapter 22, ito yung nangyari ng utusan ni Father God, si Abraham, na ialay ang kanyang sariling anak. Mahirap ito. Iniutos ni Father God, nangusap kay Father God, si Father God kay Abraham, ang sabi niya na ialay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Siguro kung ikaw yon, pagkarinig mo doon, maaring masasyak ka, di ba? Kasi walang anak si Abraham. Si Isaac ay, scratch ko ba mo? Ikaw mo. Ikaw pa mo scratch. Ginawa na lang kitang scratch. Deuteronomy siya. Deuteronomy. Anong sinulat? Exodus. Okay. Mamaya babasahin natin. Now, ang sabi ni Father God, pupunta ka sa lugar na aking sasabihin doon sa Moriah at doon ihandog mo ang iyong anak na pangako ko, si Isaac. Halimbawa yan. Sasabihin yan sa'yo, Rose. Nasa si Rose? Si Rose. Nasa sa labas siguro. Ayan. Kakausapin ka ni Father God, sasabihin, iaalay mo si Kyrel o Kyler? Kyrel. Kyler. Kyler. Di ba masakit? Sasabihin, bagamat ang nagsalita ay dakilang Diyos Ama, ay pasasya ka. Pero dito, basahin niyo sa bahay, nang sabihin niyo ni Father God, walang ano-ano, sumunod si Abraham. Sinama niya si Isaac at ang kanyang alagad, 2 alalay, at naghanda ng kahoy na susunugin, umakyat doon. At noong malapit na sila, iniwan na niya yung kanyang mga alalay at silang 2 na lang ni Isaac ang pumunta doon. Kanyang tinali ang kanyang anak. Hindi nasulat, pero siguro maaring, bata pa si Isaac, maaring siguro nagtataka ang bata. Bakit tinali siya ng kanyang ama at inihiga doon sa dambana kung saan nagsusunog ng alay. At walang hesitation. Kinuha ni Abraham ang taba para saksakin, patayin ang kanyang anak. At nung papatayin na niya ang kanyang anak, nagsalita ang anghel at sinabing, huwag mong gawin yan. At ang dakilang Diyos kanyang sinalita, huwag mong saktan ang iyong anak. Huwag mo siyang patayin. Sapagkat aking nakita ang iyong pagsunod sa akin. At nung lumayon siya, nakakita siya ng usa na tama ba? Tupa. Na yon ang naging alay, ginawang alay on behalf ni Isaac. Tingnan ninyo yung utos ni Father God. Mag-analyze tayo. Sa akin kagabi, habang nire-rewrite ko ang sabi ko, this is the most difficult test of all tests. Ang daming pagsubok. Ang daming testing ni Father God. Pero of all the testings, may panahon na mahirap, walang pagkain, or may panahon na wala ng trabaho, may panahon na mahirap, walang kita ang business, may panahon na may kalamidad na apektuhan. Pero yung pagsubok ni Father God, na ialay mo ang iyong anak, patayin mo yung anak, this is the most difficult test. Ito ang pinakamahirap at pinakamasakit na pagsubok ni Father God. Amen? Pero despite that this is the most difficult, this is the hardest, itong pinakamasakit, most painful test, and yet, Abraham obeyed Father God. Sinunod niya si Father God ng walang anumang pagtatanong,
nang walang hesitation, nang walang kalungkutan. Dahil alam niya na nang utos sa kanya, siya rin ang nagkaloob sa kanya kay Isaac. Binigyan siya ng anak, ito ay si Isaac, galing kay Father God. At ngayon, kung kanyang kukunin, dahil ito'y iniutos ng dakilang Diyos Ama, kanyang sinunod. At anong naging kapalit ng pagsunod? Kaya nga sabi diyan, obedience brings blessings. Ang ating pagsunod, tayo rin ang makikinabang. Anong nangyari kay Abraham? Naging napakayaman ni Abraham. Yes. Ang dami niyang pag-aari, ang dami niyang mga alaga. Pinagpala siyang tunay na dakilang pagpapala ni Father God. Amen? Pangalawa, nung nangyari, dumami ang kanyang lahi. Nung una, wala man siyang anak. Pero pinagkalooban siya, yun nga si Isaac. Hanggang sa pamamagitan ni Isaac, dumami ang lahi ni Abraham. At ito ang pinakamaganda, sinabi ko kay Archpas kaninang umaga. Ang pinakamagandang nangyari kay Abraham, dahil sinunod niya ang utos ni Father God, ay binilang siyang kaibigan ni Father God. Hindi ba't napakasarap? Ang dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa, ituturing ang isang kanyang nilikha na kaibigan. Yes. Best friend, BFF. Yan ang meron pa. Best friend forever. Kay sarap na tawagin kang kaibigan ng dakilang Diyos. At ngayon sa atin, tayo ngayon na bayan ng Diyos, hindi ba tayo rin ay ibinilang na kaibigan ni Lord Jesus? Yes. Kaibigan tayo ni Lord. Hindi ba kayo masaya na ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari, ang Panginoon na lahat ng Panginoon ay kaibigan natin? Kasi kapag, halimbawa, sinabihan ka, ginagawa ko ito kasi kaibigan kita. Mahal kita. Nasa puso kita. Kaibigan kita. Di ba sarap pag sinabihan kang ganyan? Sabi ko doon sa kasama kong teacher, hindi kita tinitigilang i-share kasi kaibigan kita. Tinatawag kitang friend. Kung hindi ko ibabahagi sa iyo ang kaligtasan, then I am not a true friend. Pero dahil kaibigan kita, mahal kita, sabi ko sa kanya. Kaya ako'y binabahagi ang salita ng Panginoon sa iyo, sabi ko sa kanya. Alam kong dahilan mo, nahihiya ka lang kasi sa tao. Nahihiya kang sabihin na born again ka na. Or hindi mo maiwan yung mundo, yung ginagawa, yung gawa sa mundo. Pero kapag ikaw ay born again, kapag naging kaibigan mo si Lord, ikaw ang pinakamaligayang tao naman sa buong mundo. Amen? Ikaw ang pinakamapalad na tao sa buong mundo. Imagine, friend natin si Lord. At dahil friend niya tayo, sabi ko kay Archpas, kaya nga inihayag ni Lord sa iyo ang kanyang mga lihim na panukala na yun namang itinuro sa amin. Bakit hindi alam at hindi kinikilala ng iba ang perfection? Kasi hindi nahayag sa kanila. Sa iyo at sa atin lang naihayag. Kasi nga, ang isang kaibigan, sinasabi niya ang kanyang sikreto sa kanyang kaibigan. Amen. Diba? O secret natin ito, huwag mong ipagsabi. Yan. So, ang kaibigan, tiwala siya. Ang isang tao, tiwala siya sa kanyang kaibigan. That even his secrets, sinasabi niya. Kasi nga, pinagkakatiwalaan niya ang kanyang kaibigan. Pinagkakatiwalaan tayo ni Lord. Sinasabi niya sa atin ang kanyang mga sikreto. At ano yon? Ang perfection. Ang buhay magpakailanman. Kanyang inihayag. John 15. John 15:15. John 15:15. Basahin muna natin. John 15:15 ang sabi, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan,
sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Diba? Sarap. Lahat ng mga ipinahayag ni Father God kay Lord, ipinapahayag ni Lord sa atin. Tayo na kanyang mga kaibigan. Di ba mayroong mga alipin na kaibigan nila ang kanilang boss? May mga sitwasyon ganyan. Or sa isang kumpanya, isa ka sa mga employees, pero friend mo yung employer. At among the employees, ikaw ang pinagkakatiwalaan ng employer. Sinasabi niya ang kanyang plano, o eto ang ating plano, ang gagawin natin para ma-increase ang ating income or ang ating business para lalago. Sinasabi ng boss, ng manager sa kanyang manggagawa kasi kaibigan niya. At higit ito, amen? Kaibigan tayo ni Lord Jesus. And kailangan i-treasure natin, i-value natin, at pahalagahan, pakaingatan ang pagkakaibigan niya. Huwag natin hayaang masira. Huwag mong sisirain ang tiwala ng kaibigan mo sa iyo. Huwag mong sisirain ang magandang relasyon. Huwag nating sisiraan ang relasyon natin with the Lord Jesus. Huwag nating hayaang magdamdam siya. Nagsisisi akong ginawa ko siyang kaibigan. Diba? Merong mga ganyan na sitwasyon. Ako merong sitwasyon na ganyan. Noon friend, pero ngayon hindi na. Kasi merong pagkakataon na meron pala siyang hindi magandang ginawa sa iyo. Pero sa atin ngayon, huwag nating hahayaan na magsisi si Lord na ginawa tayong kaibigan. Amen? Kailangan panatilihin ang pagkakaibigan niya. And yung kanina, basahin natin. Ang Deuteronomy 28, 1-2. Ang sabi dito sa Deuteronomy, verse 1, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamali at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon ay isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, at sa lupain ay sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim.
Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Isa lang na salita, obey. Ang pagpapala ni Father God, napakarami. Sabi niya, kung susundin mo ang aking mga utos, kung gagawin mo ang aking mga utos, pagpapalain tayo ni Father God. Hindi lang tayo, maging ang bunga ng ating katawan, damay ang ating mga anak, ang ating mga apo. Hindi lang tayo yayaman, pati sila. Anumang business ang i-put up natin, magiging successful. Ang ating mga pananim, may parating na bagyo, hindi ka nag-aalala kasi alam mo, hindi yan mapapahamak, masisira. Kasi lahat ng ating pananim, kapag tayo'y masunurin sa kanyang mga salita, ito'y mapapagpala. Ang ating mga alaga, mga bakahan, mga tupa, lahat ng yan, darami ng darami. Tayo ay itataas, tunay na mataas ni Father God. Amen? Yung makikita ng mga tao, ang mga taong yan, noon, kawawa, mahirap, pero ngayon, sila'y tunay na mayaman. At mataas ang tingin sa atin ng mga tao. Matatakot sila sa atin sapagkat tunay tayong pinadakila ni Father God. Gagawan tayo ng mabuti, pagpapalain tayo. Lahat ng ating business uunlad. Lahat ng iniisip mong gagawin na income magkiklik. Because we obey His Word. Naging masunurin tayo. Yan ang pagpapalang tatanggapin ng mga masunurin sa kanyang mga kautusan. Tingnan natin si Abraham. Napakabigat ng test. Napakahirap at napakasakit ng pagsubok. Pero sinunod niya si Father God. Yung iilan sa atin, sa simpleng pagsubok lang, wala na, bumabagsak na. Marami ang hindi pinahalagahan ng araw ng pagsamba. Isa yan sa kanyang utos. Marami ang mga gumagawa pa ng mga makabundong gawain. Ang isip ninyo, bantayan ninyo. Hindi yan nakikita ng tao, pero yan ay nakikita, nababasa yan ni Father God. Ang ating mga gawa, ang ating mga anak, kapag naririto kayo sa bahay, yan, siyempre, mabait kayo, mabuti kayo, mga Kristiyano. Pero pag nasa labas na kayo, ano kaya ang ginagawa nyo? Hindi namin alam. Ano kayang ugali nyo sa labas? Ano kaya ang salita nyo sa labas? Kasama nyo mga unbelievers. Baka isa rin kayo sa mga kung anong kanilang ugali. May lagnat si Ken. Sabi ko, may lagnat ka na. Bakit kaya may lagnat ka? Pag nasa school ka, mga kasama mo, hindi Kristiyano to. Baka naman yung gawa nila, salita nila, ginagaya mo. Huwag kang ganyan. Kasi kailangan, Kristiyano ka na, Kristiyano tayo. Kahit ang mga kasama mo, kaklase mo, hindi Kristiyano, pero huwag kang gagaya sa kanilang gawa na hindi maganda. Sabi ko sa kanya kanina. Sa inyo, mga kabataan, mga anak namin, we don't know. Pag nasa school kayo, pag nasa labas kayo, what are you doing? Anong inyong behavior? Anong attitude nyo? Kung baka meron kayong boyfriend sa labas, pero sa bahay, tinatago nyo, wag ganun. Mag-aral muna, mag-aral. Huwag kayong magmadali. Nasa first step pa lang kayo, tatakbang kayo, kailan? Wag, one step at a time. Enjoy every step of the stairs. Huwag magmadali. Ang napakapalad ninyo, nandyan ang inyong mga magulang, mga Kristiyano sila, at nandyan ang kanilang advice. Ang aral na ito, mga kabataan, tayo na may edad na matatanda, kailangan maging masunurin sa kanyang kautusan. Amen? Upang ang pagpapala niya, ang sarap ng pagpapala niya, ayaw niyo ba yun? Yeah. Mabubuhay tayo ng buong kasaganaan.
Lahat ng plano natin, pinagpapala ni Father God. Lahat ng hawakan ng kamay natin, pinagpapala. Amen. Yung nasa mo, ayaw mo yung tumira dito, malamok, marumi, maliit. Ipagkakaloob ni Father God ang malaking bahay, ang mga sasakyan, ang magandang mga kasuotan, ang business, all of this. But in our hearts, always prioritizing being obedient to our Yeah. Father God. Amen. Kasi susunod yan eh. Susunod. Susunod at susunod ang pagpapala. Kasi pangako niya, ang sabi niya sa binasa natin, once naging masunurin tayo sa kanyang mga kautusan, susunod ang pagpapala. Sa maliit na pagsubok, natatalo na yung iba. Sa maliit na pagsubok, nanghihina na yung iba. Sa simpleng pagsubok, hindi na nag-a-attend. Huwag ninyong higit na pahalagahan ang inyong business sa araw ng pagsimba. Huwag ninyong pahihigitan ang ibang tao, best friend ko, galing Amerika, ngayon lang kami magkikita. Araw ng linggo, hindi ka nag-attend. Maganda, isama mo siya dito sa church nang kayo'y makapakinig. Utos ni Father God, igalang ang araw ng pagsamba. And when we come to church, tayo rin ang nakikinabang. Every Sunday, pinagpapala tayo ni Father God. Amen. Amen? Ang sarap, pinapatungan tayo ng kamay ni Father God. Ang sarap. Kaya tayo rin nakikinabang. Alam natin ang mga 10 utos. Alam natin ang kanyang mga palatuntunan. Maging masunurin tayo. Kung gusto ninyong mangyari sa inyo, itong naisulat sa Deuteronomy. Amen? Susunod ang mga dakilang pagpapala. Iaangat, itataas tayo ni Father God. Tunay na mataas. And people will look up to us. And tunay na mapaparangalan si Father God sa mangyayari sa atin. Amen? Yan ang nangyari kay Abraham. Tunay siyang pinagpala. At ang susunod, yung number 2, sige, number 3 na tayo. Ang pagsunod demonstrates his faith. Kay Abraham pa rin tayo. Ang pagsunod ni Abraham ay patunay ng kanyang pananampalataya. Bakit siya sumunod sa utos ni Father God? Dahil alam niya, sa kanyang pananampalataya, hindi siya pababayaan ni Father God. Hindi siya hahayaang malungkot ni Father God. Alam niya kung kukunin man ni Father God ang kanyang anak, ay kaya niya itong buhayin muli. Pero, bago pa man niya gawin, tinanong siya ng kanyang anak kung nasaan ang ihahain na kordero. At ang sabi niya, God will provide. Alam niya. So, sa ating pananampalataya, sumusunod ang pagiging masunurin sa kanyang mga salita. Kapag tayo'y masunurin, yan ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya. Si Noah, ang kwento ni Noah. Ito rin mabigat din ang pagsubok kay Noah. Iniutos ni Father God kay Noah na gumawa ng arko dahil palulubugin niya ang mundo. Dahil ang mga tao ay sobra ng masama. Sobra na ang kasalanan. Ito pa ang isang ikinasisi ni Father God. Nagsisi si Father God na nilikha niya ang tao. Diba ang sakit, no? Na sasabihin ni Father God, bakit ko pa nilikha ang tao? Na puro kasamaan at kasalanan lang ang kanyang ginagawa. Kaya, iniutos niya kay Noah na gumawa ng barko. But then, despite na mayroong mga masasama at makasalanang tao, nandyan si Noah at ang kanyang pamilya, na nanatiling may takot sa dakilang Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. At ang utos ni Father God, gagawa ng arko. Ito yung magandang panahon, mainit, nakikita nila, gumagawa siya ng arko. Maraming panliliba. Sira ulo itong Noah ito Lulubog daw ang mundo. Marami siguro masasamang salita. Minsan tayo,
Mga salita lang na naririnig natin, nagdaramdam tayo, di ba? Nalulungkot kasi narinig mo na sinabihan kang ganito, na sinabihan kang hindi masyadong maganda. Pero ang daming panlilibak, ang daming pang-iinsulto, ang daming masasamang salita, ang binigkas nila kay Noah, pero tuloy pa rin siya dahil ang nag-utos ay ang dakilang Diyos na makapangyarihan. Sinunod ni Noah. For how many years niyang ginawa ito, Archpas? 120 years. Kaya dito nga nasabi na ang buhay ngayon ng tao, sabi nila ay 120 years na lang. Binase nila doon sa sinabi ni Father God na ngayon ang tao ay 120 years. Noong ipinanganak ang mga anak ni Noah, he was 500 years old. Kaya pala laki ng faith mo, no, Archpas? 77 ka pa lang. Si Noah, naging anak niya, yung mga anak niya, he was 500 years old. At nung dumating yung baha, he was 600 years old. So nagko-compute ako kagabi, paano kaya naging 120? Kasi may asawa na yung kanyang mga anak nung dumating yung baha na yan, ng utusan. So, nag-start yung pagbilang ng 100 na yan nung gawin na niya. Pero bago gawin yon, maraming preparation. Kaya, yung 20 years, maraming preparation. Kaya, for 120 years, kasi nga sila lang gumawa. Wala namang ano noon, walang grinder, walang chainsaw, mano-mano. Pero nagawa niya isang napakalaking arko. For 120 years, nililibak, insulto. Siguro, kung ano nang sinasabi sa kanya. Binibigyan siya ng mga pangalan na siraulo, o kokotik, o kaya may tililing. Sipin mo, wala namang dumarating. Nagtayo sa ibabaw ng bundok. Nanduyo sa ibabaw pa ng bundok. Yan. So, mabigat rin na pagsubok ito. Ang ibinigay ni Father God kay Noah. Pero sumunod siya. Tiniis niya, hindi niya pinansin ang panglilibak ng mga tao. Because in his heart, ang nasa puso niya ay ang pagsunod. Ang sundin, ang utos ni Father God. Kaya nangyari, magandang panahon, hindi umulan. Anong nangyari? Bumuka ang lupa, lumabas ang malakas na tubig. Bumaha, mabilis ang pagbaha. At nangalunod, nangamatay ang mga tao. Kasama ng mga sanggol, lahat ng mga kabataan, may edad na lahat. Lahat ng tao sa mundo namatay. Natira ang pamilya. Tingnan nyo, ang nagdulot sa pagsunod ni Noah. Nailigtas sila sa kamatayan. Muling nag-umpisa ang tao, dumami ang tao sa pamilya ni Noah. At ang pagpapala rin ng Panginoon sumunod kay Noah. Kaya napakaganda ng pagsunod sa kanyang kautusan. Amen? At ang pinakamagandang halimbawa ng pagsunod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? He is the great example of obedience. Ang ating Panginoong Jesus. Dito sa Philippians 2:8, basahin natin. Sa Philippians 2:8, ang sabi dito, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Mabigat ang pagsubok kay Abraham, mabigat ang pagsubok kay Noah, pero walang hihigit sa pagsubok sa utos ni Father God kay Lord Jesus. Yes. No. Offering His own life, wherein He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the Son of the living God. Pinaglilingkuran siya sa kanyang kalangit, sa kanyang kaharian sa langit. Inaawitan siyang banal, banal, banal ang Panginoon. Yes. Utos ni Father God, bumaba ka.
magkatawang tao ka at ikaw ay mamamatay sa krus para sa kaligtasan ng tao. Di ba ang bigat? Parang kung simpleng ano lang halimbawa, utusan ka ng nanay mo na linisin mo yung inodoro. Yan. Linisin mo yung ano ba? Ma! Siguro baka niya lang kabata. Andyan naman si Yaya o kuya, si ate, o kaya katulong. Siguro, ganun lang. Pero, ang tindi ng utos ni Father God sa kanyang mismong anak. Ikaw ay magkakatawang tao, bababa ka sa lupa, at aakuin mo ang kasalanan ng sanglibutan. Wala kang kasalanan, wala kang bahid na dungis ng kasalanan, and yet, ikaw ang aako sa kasalanan ng tao. And what did Jesus do? He obeyed our Father God. Yes. Kaya nga, He is the great example of obedience. At tignan nyo ang kanyang sinalita sa Luke 22:42. Dito sa Luke 22:42, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, that at my will, but thine be done. Kung maaari, Ama, alisin mo sa akin ang sarong ito. Kasi magkakatawang tao siya eh. Mararanasan at tunay na mararamdaman niya yung latigo, yung pagsaksak sa kanya, yung pagsampal, pagdura, pagpapainom sa kanya ng suka, pambubugbog. And aside from that, yung mga masasamang salita at pag-iinsulto. Alam niya, mararanasan niya yun. Kaya nga nasabi niya, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang sarong ito. Kung maaari, hindi ko na maranasan ito. Ama, kung maaari, huwag mo nang ipahintulot na mangyari ito. But after that, but your will be done. Pero ang kalooban mo pa rin ang masunod, ang mangyayari. Dahil kung hindi ito ginawa, kung hindi sinunod ni Lord si Father God, wala tayong kaligtasan. Wala tayong buhay na walang hanggan. Wala tayong kagalingan sa sumpa, sa sakit, sa kahirapan. Kaya tingnan ninyo ang ginawang pagsunod ni Lord. Because of His obedience to our Father God, tayong nakinabang. Kung naging masuwayin or hindi niya sinunod, where in fact, meron maaari niyang hindi sundin si Father God eh. Pero hindi, ang sabi niya, your will be done. Ang kalooban mo pa rin, Father God, ang mangyayari. At tignan niyo ang nagdulot sa atin ng kanyang ginawang pagsunod. We were given salvation. We were given freedom. And we are given life forever. Dulot ni Lord. So kung mismong si Lord, sinunod niya si Father God, ano naman sa atin? Kailangan din natin sundin si Father God. Kailangan natin sundin si Lord sa kanyang mga kautusan. Ang lahat na ito, naririnig niyong aral mga kapatid, na be-bless kayo, okay? Pero after this, balik na naman sa dati. Na-bless tayo, narinig natin, gawin natin ngayon. Kasi tayo rin ang mapagpala. Tayo rin ang makikinabang. Ang ganda ng kanyang gagawin. But, let us be obedient sa kanyang mga kautusan. Sa kanyang mga palatuntunan. Sapagkat lahat ng sumuway, mayroong kaakibat na consequence. Ito yung last. Si Adam and Eve, alam natin ang kwentong yan. Dahil sa kanilang pagsuway kay Father God, anong naging consequence? Kinreate ni Father God ang tao, walang kamatayan. Ang saya sana, ang sarap. Lahat tayo nasa Garden of Eden. Doon tayo nabubuhay. Walang kamatayan, walang sakit, walang problema, walang anumang ikalulungkot. But dahil sa pagsuway ni Adan at Eva, kinain nila yung bunga ng isang puno na utos ni Father God, huwag kakainin. Pero kung kakainin mo yan, sabi ni Satanas, ikay magiging parang Diyos. See?
Utos na ng dakilang Diyos, pero napatukso kay Satanas. Huwag kang iinom. Mga barkada mo, konti lang. Ang dali mong napatukso. O subukan mo ito, nagbe-vape, konti lang. Ang dali. Hindi ka man ay wag. Ang dali mong napatukso. O, huwag kang magatin, mag-happy-happy tayo. Ang dali. Parang si Adan at si Eva. Ang sarap na ng kanilang buhay, pero madaling napatukso. Sinuway ang dakilang Diyos. At dahil sa kanilang pagsuway, ano ang consequence? Naghirap. Mula ngayon, ang kanilang makakain, kailangan pagtrabahuhin ni Adan. Si Eva, nung nanganganak ako, ang sakit mga anak, sinisisi ko si Eva. Kasalanan mo ito, Eva! Kasi isinumpa siya ni Father God eh. Dahil sa kanyang pagsuway mula ngayon, mahihirapan ka sa iyong paglilihi, sa iyong panganganak. Kung hindi noon sana, siguro ang dali ng mga anak. Totoo yan, nung nanganganak ako, si Eva ang sinisisi ko. Dahil yan ang pagdusa. Lahat ng pagsuway may consequence, may kaparusahan. Kung yung pasalamat tayo, kung sa pagkakataon ikaw ay sumuway at nagbalik loob kay Father God, nagsisi, tunay ang pagsisisi. Salamat pag binigyan ka pa ng chance ni Father God. Paano kung hindi na? Kagaya kay Saul, hindi na binigyan ng chance. Hari, tapos biglang naging ordinary na tao. At naging para siyang yung hayop na sa parang, ganun ang nangyari. Nawala sa katinuan. Kaya huwag tayong sumuway kay Father God, kay Lord Jesus. Amen? Dahil ang pagsuway ay may kaakibat na kaparusahan, na consequence. Kagaya ng nangyari kay Adan at kay Eva, kay Jonah, sa Ninive. Utos ni Lord, mangaral siya sa Ninive. Di siya sumunod. Tingnan nyo, ang nagutos si Father God, tapos hindi siya sumunod, sumuway siya. Imbes na pumunta ng Ninive, nagpunta siya ng Tarsis. Pero ano ang naging consequence ng kanyang pag-disobey? Nagkaroon ng malakas na ulan at ng mga alon sa karagatan. At nung siya ay itapon sa karagatan, nilamon siya ng malaking isda. Imagine, pag naglilinis lang tayo ng isda, di ba ang lansa? Ang lapu-lapu, napakalansa, pero napakasarap. Kaya lang ang lapu-lapu, kahit ibuhos mo ang isang boteng Joy, nandiyan pa rin yung amoy. Totoo yan, ilang beses na akong maghugas. Pero ang lansa, ano pa yung nasa loob ka mismo ng isda? Yes. Siguro nasusuka ka siguro kasi yung bituka ng isda, yung kanyang ano, di ba? O, tapos yung di ba, maabaho sa isda, yung puting-puting parang ganyan eh. Yan ang naging consequence sa pag-disobey ni Jonah, ni Lamon. Ganun sa impyerno, Sa kailaliman. sa kailaliman, mabaho. Ganon ang kaya nga doon sa panalangin ni Jonah, nasabi niya, ako'y inilagay mo sa kailaliman. Mahirap yung naranasan ni Jonah. Impyerno. Impyerno yun. Yes. Mabaho, malansa. At saka, hindi mo alam kung ano ang nangyayari doon sa kailaliman ng dagat. For 3 days and 3 nights nandun siya. The consequence of disobeying our Lord, our Father God. Pero dahil sa kanyang pagsisisi, ayun, iniluwas siya ng malaking isda. And pumunta na siya ng Ninive at nangaral. Kaya sa lahat ng utos ni Father God, ang kanyang mga salita, kailangan tayo maging masunurin. Huwag na nating hayaan na maranasan ng mga masasakit at mabibigat na mga consequences. But, ang ilagay natin ay ang pagsunod upang ang kanyang dakilang pagpapala ay sa atin kagaya ni Abraham, na patuloy manatili na tawagin tayo ni Lord na kaibigan. Amen? Sapagkat masaya tayong sumusunod ng kanyang mga kautusan. Amen? Bakit? Ang sabi, if you love me, keep my commandments. Ang sabi ni Lord, mahal mo ako, gawin mo ang aking mga kautusan.
Sinasabi mo kung mahal mo ko, pero hindi mo sinusunod ang aking mga kautusan, then you do not really love me. Obey His word, His commandments, His statutes, at ang kanyang dakilang pagpapala sa atin. And more than that, tayo ay kanyang magiging kaibigan. Palakpakan natin ang sa aming puso, Ama, ngayon ang pagsunod sa iyong mga kautusan, sa iyong mga salita. Natutunan namin na kailangan kami maging masunod. Ayaw naming magsisip ka, Father, sa pagkapilit, pagkatawag. Ayaw po namin maiwalay sa iyo. Ayaw po namin ialisin mo ang iyong paningin at paghiling. Sapagkat ligaya namin ang ikaw, ang aming Ama, at ang aming kaibigan ng Panginoong Yesus. Father God, salamat sa aral. Muli kaming natuto. Napaalalahanan. Kailangan unahin ka namin. Kailangan maging masunurin kayo kami sa iyong mga kautusan, sa iyong mga utos, sa iyong mga salita. At kapag nangyari, tunay nga, kami yung pagpapalain, susunod ang dakilang pagpapala mo sa amin. Kay sarap ng iyong pangako, kay ganda, kay dakila ng iyong pangako, mangyayari sa amin na mga masunurin sa iyo, Father God. Karangalan, kalwalatihan, kapurihan sa iyo, dakilang Diyos, Ama. Panginoong Yesus, banal na Espiritu. Amen. Amen. Itaas ang ating kamay sa amang Diyos at sa Panginoong Jesus. Lubos ang aming pasasalamat, Ama Banal, sa iyong ginawa sa amin sa araw na ito. Lagi kang kumikilos sa buhay namin, lagi kang nagsasalita sa iyong propeta. At nakita ko ang iyong bayan nagsasalita ng iba't ibang wika dahil sila'y napuspos ng iyong Espiritu Santo. Ngayon nakikita mo ang bayang ito'y matuwid na sa iyong harapan naman. Aming laging tinitingnan ang iyong mga anak. Tinitingnan namin yung hindi pa masyadong malapit sa iyo. At sila'y dinidiretsa namin sapagkat wala namang salitang palihin. Kundi nang ikaw ay dumating, diretso kang nagsasalita. Kaya sinabi ng iyong walagan, bakit sa amin diretso ka nagsasalita sa kanila parabola? Sabi niya, kasi hindi nila ako pansin. At kung ako'y magsalita sa kanila, baka sila'y makaunawa. Kaya nagsasalita ako ng parabola para huwag silang maligtas. Nagagalit ang Panginoon sa mga taong hindi tapos ang kanilang puso sa pakikinig ng kanyang salita. Datapot sa dakong ito, wala ng parabola. Ama, kami kaibigan mo na. Salamat po sa dakilang aral na binigay mo na napakadakila. Itatanim namin ito sa aming mga puso. Lagi namin ituturo at ipapaalala sa iyong bayan sapagkat ang aral na ito'y kaling sa iyo. Ngayon, bayan ng Diyos, pagkatapos niyong narinig ito, patuloy niyong tanggapin ang kanyang biyaya. Patuloy niyong tanggapin sapagkat ang aking bendisyon ngayon ay mula sa Panginoon. Ang kamay ng Panginoon ngayon ay aking magiging kamay na nakataas para sa inyo upang ibigay ang nasa ng inyong puso ang kanyang pangako. Pero tandaan nyo, pag kayo'y pinagpala ng gusto, kahit unti-unti pa lang ang pagpapala, lagi niyong isipin for a divine purpose. Tanggapin niyo ang biyayang pangako ng Ama, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kasasakdalan, ang kanyang pangako na bawat hawakan ng inyong kamay ay pagpapala. Tanggapin niyo mula ngayon ang biyaya ng Diyos, paangat ng paangat hanggang sa totoong maging angat na kayo. Sapagkat ito ang nais ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa ating lahat ngayon at kailanman. Maging kayo na nasa abroad na ngayon ay nanonood at nakikinig. Kasama kayo sa biyaya ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.